Sinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Ang aking kapanganakan ay muntik ng ikasawi ng buhay ng aking ina dahil siya ay nahihirapan sa laki ng aking ulo. Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw, si Jose Botasio Rizal Mercado, na tatawaging Pepe, tanda ng pagmamahal at kaligayahan. Sige anak, basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, kada. Walang duda, itinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol. Pinagsabihan ng inang Gamo-Gamo ang kanyang anak na huwag lumipad malapit sa apoy ng lampara upang siya ay hindi masunog. Ngunit hindi nakinig ang kanyang anak. Siya ay lumipad at naglaro sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig lang sana ang anak na Gamo-Gamo ay hindi sana siya napahamak. Ngunit, gayon po ba yung ina? Oo, Pepe. Kaya hindi mo dapat tularan ang Gamo-Gamo. Dapat ay lumayo siya sa apoy na hindi nabuwis ang kanyang buhay. Ngunit ina, ako ay bata pa at matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa pag-abot ng aking nais? Kung gusto ko po bang makahanap ng kasagutan sa aking mga katanungan, kakailanganin ko rin po bang mamatay gaya ng batang Gamo-Gamo? At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw pa lamang sa binyan ay nagsimula na kaagad ang aking klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiano Aquino Cruz. Ikaw, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, bro. Okay, ilan din. Kaunti lang din po, bro. Ikaw, ang lit mo ng bata, ang lit mo ng kalaman mo. Oo nga, wala kang alam. Mukha ka pang tsonggo. Ano? Anong sabi mo? Mukha akong unggoy? Ikaw nga, bangus eh. Bangus! 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 Ikaw, Chonggo! Hoy! Kayo! Tumigil kayo! Kasi, sumunod ka sa akin. Kayo tatlo, umupo kayo. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang naranasan sa aming tahanan. Kabilang na doon ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi maganda. Pagamat halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pang mag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa murang edad ay nasaksihan ko ang pagmamalupit at pag-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa 3 pari na pinagbibintangan sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Ano bang nagawa kong kasalanan sa inyo? Ako ba'y mamamatay na walang saysay? Wala nang katarungan sa mundong ito! Padre, ako'y inyong patawarin sa kasalanang gagawin ko sa iyo. Napatawad na kita, anak. Gawin mo lang ang pinag-uutos nila sa'yo. Mga praile, naku makaasta akala mo sila nagmamayari ng isla sa tayong mga alipin lamang nila. Panahon ng mawisikan ng liberalismo ang mga fraile, hindi ba? Nagbabago ng ihip ng hangin. Ano? Sasama ba kayo? Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina dahil sa akusa ng kanyang hipag na kasabwat raw sila ng kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtangkang lasunin siya. Simula noon, nawalan na ako ng tiwala sa pakikipagkait. Simula ngayon na aking kapatid ay hindi mo na maaaring gamitin ang apelyidong Mercado. Dahil malubha ito kapag ito ay ginamit mo. Maaari kang gantihan ng mga demonyong Kastila. Bakit naman? Kasi pinag-iinitan ng ating pamilya ngayon. Masyado daw tayo malapit kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ng ating ama na taasan ng buwis.
binibigyan nila ng kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka na mabuti. Aking kapatid, anong apelyido ang aking gagamitin? Rizal! Rizal lang yung gamitin, kapatid. Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Nagbakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Pamanhin, pero hindi ka namin pwedeng tanggapin sa aming paralan. Una, dahil ikaw ay lumagpas sa tinaktang araw. At pangalawa, ikaw ay masyadong patpatin para sa lipitan. Paumanin po, guro, pero nakakasigurado po ako na matalino ang aking kapatid na si Pepe. Nakakasigurado rin po ako na bibigyan niya po ang paaralan ninyo ng magandang reputasyon. Maraming salamat po at Maraming salamat po at tinulungan niyo ako makapag-aral sa Ateneo. Buong husay kong pinaghirapang makamit ang mataas na marka upang matuwa sa akin ang aking inang kasalukuyang nasa piitan ng panahong iyon. 1 buwan nang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon akong kunin pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura gamit ang apelyedong Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, doon ko nakilala ang mahinhin at kaakit-akit na dalagang anak ni Tio Antonio Rivera. Siya si Leonor Rivera at doon nagsimula ang aming matamis na pag-iibigan. Ngunit, paano kung matuklasan nilang ating relasyon? Itatanan kita, itatago kita, at tatawagin kitang Temis para hindi mo... Aking kapatid, ito ang ating lihim na kasunduan. Pumunta ka ng Europa at mag-aral ng medisina. Kunin mo ang nararapat para sa ating bayan. Ano? Ako ang maiiwan rito? Pambantayan ng kilananang at tatang? Bakit ako pupunta roon at hindi kayo? Ngunit ikaw din ang makikinabang doon, Pepe. Isipin mo, hindi ako nagpasya nito. Papadalan ka na lang namin ng panggastos mo buwan-buwan. Hindi papayag si Nanang at si Tatang. Ngunit malalaman lang nila kapag nandun ka na sa Espanya. Ano ba? Bakit ba tanong ka ng tanong? Sarili mo lang ba iniisip mo? Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin isinulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na bawal ang libro sa Pilipinas, bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan ay naisulat ko ang El Filibusterismo. Jose Protasio Rizal Mercado Alonzo y Rialonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pagiging sangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa 30 ng Disyembre taong 1896 sa Bagong Bayan sa ganap na 7 ng umaga. Fuego! Consumatum es!